Naku po, kapapasok pa lang na napakainit na balita. Sara Sayad Lustay Duterte matatanggal na sa pagka-vice presidente. Ano ang nangyari? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Unahan ko po kayo. Dahil mismo ang kampo ni Sara Sayad Lustay ang nagkumpirma dito. At siyempre, kinumpirma din ng kanyang mga tagasunod. Uulitin ko ho. Sara Sayad Lustay Duterte matatanggal na sa pagka-vice presidente. I-like muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Mga kaibigan, huwag po kayong aalis dahil ibabahagi ko po sa inyo ang complete details nito. Ano ang naging dahilan? Ano ang naging ground, main reason kung bakit ang desisyon ay matatanggal na sa pagka-vice presidente itong si Sara Sayad Lustay. Bago ko po ibahagi sa inyo, sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Ang tanong, pabor po ba kayo na matatanggal na sa pagka-vice presidente itong si Sara Sayad Lustay? Bukas po ang comment section, inaanyayahan ko kayong magbigay ng anumang public opinion. Heto, mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Alam na rin ho ito ng kanyang mga tagasunod. Dahil nagpahayag na rin ho sila ng kanilang mga salubin. At ibinahagi rin po nila ng kampo ni Sara Sayad Lustay ang tunay na dahilan kung bakit matatanggal na sa pagka-vice presidente, pangalawang pangulo, itong si Sara Sayad Lustay. Kaibigan, ito ho, pakinggan pong mabuti. Nako, magugulat kayo. Ito ho. Pinasabina na po ng House Justice Committee si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag para tumestigo at dalhin ang mga record ng pagbabanta raw ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo, First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Iyan ay matapos sabihin ni House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Riton sa ating programa kagabi na magpapatuloy daw yung Kamara sa impeachment proceedings dahil walang temporary restraining order or TR. Mga kaibigan, sa bandang gitna, patapusin lang po natin ito. And connection, itong pinaparinig ko sa inyo, pinapanood, patapusin lang po natin sa bandang gitna. Ito na ho, ang resibo na kinumpirma ng tagasunod at kampo ni Sara Sayad na matatanggal na sa pagka-vice presidente si Sara Sayad. Pagkatapos po nito, susunod po natin mga kaibigan. Dahil ito po ay konektado. Kaya ibabahay ko sa inyong una. Heto ho. O nilabas po yung Korte Suprema. Ipinatawag din ng komite si Attorney Michael Poa ng Legal Defense Team ng BISE at dalhin ang mga dokumentong kaugnay ng confidential fund submissions noon yan ng Department of Education sa Commission on Audit. Matandaan po si Poa ang dating DepEd spokesperson noon ni VP Sara nung siya po ay sekretary pa po ng AHEDS. Pinasabina na po ng House. Heto, mga kaibigan, importante pong mahalaga na malaman nyo po yan. Dahil yan po ay may kaugnayan dito sa ibabahagi ko sa inyo. Ito ang kaukulang resibo. Ibabahagi ko po sa inyo, ipa-flash ko diyan sa screen. Nandiyan ho sa screen. Maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay. Ito po ay kalat na sa social media at sa comment section ng malaking stream media. At siyempre ito mga vlogger ni Sara Sayad Lustay ay nagpakalat na rin po nito. Unawain po nating mabuti, mga kaibigan, kung pwede lang. Eto, nandyan, buhat dito kay Makata ng Bayan. Nandyan ho, babasahin ko. Breaking news. Sara Duterte
matatanggal na sa pagka-vice presidente dahil magiging presidente na siya. Mga kaibigan, muli kong inuulit, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Maliwanag ho, nandiyan sa screen. Muli kong uulitin, babasahin. Pakinggan po natin. Ito ho. Breaking news. Sara Duterte matatanggal na sa pagka-vice presidente dahil magiging presidente na siya. Napakarami hong nagpakalat ho nito. Buhat sa taga-suporta ni Sara Sayad Lustay Duterte. Nandyan ho ang resibo, mga kaibigan. Hindi po tayo muli, inuulit ko, nagpapakalat ng fake news dito. Mayroon po tayong batayan, nandyan po sa screen. Disclaimer lang po, mga mahal kong taga-subaybay, datapuat sa puntong ito, nasabi po natin na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay matatanggal na sa pagka-vice presidente dahil magiging presidente ho. Yan ho ay pawang fake news na pinapakalat ho ng kampo ni Sara Sayad Lustay. Alam ko mga kaibigan, naunawaan nyo ang gusto kong ipunto. Marami po ang nagtatanong, kahit saan tayo umikot, malaking stream media, kahit sa comment section, kung totoo daw po ang kumakalat na talagang matatanggal na sa pagka vice presidente itong si Sara Sayad dahil magiging presidente na. Kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, yan ho ay pawang fake news. Wala pong katotohanan yan. Desperado na ang kampo ni Sara Sayad. Desperado na ang mga vlogger show nila. Desperado na ho sila. Wala na ho silang magawa na matino, legal na proseso dahil matibay ho ang ebidensya laban kay Sara Sayad. Nandiyan na rin ho yung pagpapakalat na sa anumang hindi magandang kalusugan ng ating mahal na Pangulo PBBM. Yan ho ay bahagi, strategy, taktika ni Sara Sayad at kampo ni Sara Sayad para nang siya ganon. Ang akala ho nila ay makukuha at maaagaw ang pwesto sa gobyerno sa pamamagitan ng maling gawain po nila. And one word, fake news. Muli mga kaibigan, fake news po lahat ang napabalitang iyan. Muli kong inuulit, wala pong katotohanan na magiging presidente na si Sara Sayad. Wala pong katotohanan na matatanggal na sa pagka-vice presidente si Sara Sayad dahil uupo na ang presidente. Ang may katotohanan lang po, tuloy ang impeachment, at kapag ito ho ay napatunayan at umakyat sa Senado ang paglilitis, yan po ang may katotohanan, matatanggal ho ito sa pisto sa pagka-vice presidente kapag napatunayan po guilty diyan po sa impeachment sa Senado. Kaibigan, isang like, isang share sa video nito. Bye-bye. Palapa.